nang maaninag ko ang tila isang tao na nakatingin sa amin ng aking asawa, habang kami ay naglalaro nito sa kama. Noong una ay hindi ko yon pinansin, dahil naisip ko na baka guni-guni ko lang yon, o kaya naman ay baka anino lang ng kung ano. Kaya naman nagpatuloy lang ako sa aming ginagawa. Hanggang sa mailabas na nga namin pareho ni Arthur ang init na aming nararamdaman. Halos gabi-gabi ay nagsisiping kami nito, dahil ang gusto niya ay makabuo kami agad ng anak. Ngunit sa isang taon na pagsasama namin, ay hirap pa rin kaming makabuo nito. Ganun pa man, hindi naman kami nawawalan nito ng pag-asa na balang araw ay makakabuo rin kami, sapagkat naniniwala kaming mag-asawa na darating din iyon sa tamang panahon. May sarili kaming bahay ni Arthur. Dahil bago pa man kami magpakasal, ay nagpatayo na kaming dalawa nito. Nagkakilala nga pala kami sa Taiwan, dahil pareho kami noon na factory worker doon. Doon din nagsimula ang aming love story. Hanggang sa maging magkasintahan kami nito. Ngunit nang mag-propose na ito sa akin at planuhin namin ang kasal, ay doon na namin napagdesisyonan na mag-for good na sa Pilipinas. Nang sa ganon ay makabuo kami ng sarili naming pamilya. Kaya naman bago pa man kami ikasal, ay nagpagawa na kami nito ng bahay. Dahil may naipon na rin naman kami doon. Bukod doon, ay nagpatayo rin kami ng maliit naming negosyo. Para naman kahit papano ay may mapagkuhanan kami sa araw-araw. Nasa 35 years old na ako nang magpakasal kami ni Arthur. Samantalang ito naman ay nasa 40s na. Halos nasa 10 taon din ako nang nagtrabaho sa Taiwan para makatulong sa aking pamilya. Kaya naman nang magdesisyon na akong magpakasal, ay hindi na rin tumutol ang aking mga magulang. Dahil kahit papano ay napaginhawa ko naman na sila. Sa totoo lang, ay hindi si Arthur ang unang lalaki na dumaan sa buhay ko. Dahil sa Taiwan ay marami kami mga Pilipinong sama-samang nagtatrabaho doon. At bago ko pa man makilala si Arthur, ay nagkaroon na rin ako ng nobyo doon. Yun nga lang, pagkatapos kong ibigay rito ang lahat, ay hindi na ako nito binalikan pa sa Taiwan. Ni hindi man nga lang ito nagsabi sa akin na may iba pala siyang nobya sa Pilipinas. At iyon ang plano niyang pakasalan. Kaya naman pagkatapos ng panloloko na nangyari sa akin iyon, ay medyo matagal pa bago muli akong nagpaligaw. Sakto namang inireto sa akin si Arthur ng iba naming kasamahan doon. Hanggang sa hindi ko rin inakala na siya na pala ang aking makakatuluyan. Sa totoo lang, ay nang mamanhikan sa amin si Arthur, ay nun ko lang nakilala ng personal ang buo niyang pamilya. Naikukwento naman niya sa akin ang tungkol sa pamilya niya, maging ang pasaway niyang nag-iisang kapatid. Kaya naman may idea na rin ako sa mga ugali nito, lalo na sa mga magulang nila. Hindi rin naman kasi sa akin inilihim ni Arthur ang totoong ugali ng mga magulang niya. Kung kaya't, ininsist ko talaga na magpatayo muna kami ng sarili naming bahay bago kami magpakasal nito. Naisip ko kasi na mahirap nang makitira sa bahay nila. Dahil ayon kay Arthur, ay pasaway daw ang kanyang kapatid. Bukod doon, ay mabuti nang may sarili kaming bahay na mag-asawa. Nang sa ganun,
ay walang nakikialam sa aming dalawa. Kaya naman sa tuwing naglalaro kami ng apoy ni Arthur, ay nasanay na kaming hindi na naglalak ng pinto ng kwarto namin. At dahil dadalawa lang kami sa bahay, ay malaya kaming nakakagalaw nito. Kung minsan pa nga ay nagagawa naming maglaro ng apoy sa aming sala o kaya naman sa kusina kapag inaabutan kaming mag-asawa ng init ng katawan. Sapagkat panatag naman kasi kaming dalawa na walang makakakita sa amin. Kahit pa nga buong araw yata kaming maglaro nito. Subalit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay magpapaalam ito sa akin na kung pwede raw ay pansamantala munang tumira sa amin ang kanyang kapatid na si Gary. Ipapasok raw kasi niya ito sa kanyang kumpare para naman daw tuminutino. Siyempre, bilang asawa ay wala naman akong nagawa nun, kundi pumayag sa plano niya. Total naman ay pagkatapos raw ng training nito ay dadalhin na siya sa isang branch na may kalayuan sa amin. Nang sa ganon ay matuto raw itong mabuhay na mag-isa. Masyado raw kasi itong inispoiled ng mga magulang nila. At sa edad nitong 33 years old ay wala pang gustong gawin, kundi puro babae at barkada ang inaatupag. Kaya naman bilang kuya, ay siya na raw muna ang bahala sa kanyang kapatid. At sa bagay na yon, ay naiintindihan ko naman ito. Dahil alam kong ayaw rin niyang maging pariwara ang buhay ng kapatid niya. Mahal, salamat sa pagpayag mong dito muna tumira si Gary ha. Pulong sa akin ni Arthur habang kami ay magkatabi na nito sa kama. Ayos lang yon, hindi naman siya magtatagal dito, diba? Tugon ko naman sa kanya. Siyempre naman, at saka ayoko rin naman na magtagal siya dito dahil alam mo na, hindi na tayo makakapaglabing-labing. Wika nito sabay halik niya sa aking leeg na siyang naging dahilan para mag-init ako. Nang gabing yun ay muli kaming naglaro ng apoy ni Arthur. Kapag kasi ganun ito kalambing, ay alam ko na ang gusto niyang mangyari. Uumpisahan ako nito sa pahalik-halik, pahimas-himas, hanggang sa pag-iinitin na nito ang buo kong katawan. Sa bagay na yon ay kuhang-kuha talaga ni Arthur ang aking kiliti. At kapag ginagawa niya sa akin yon, ay talaga namang napapahalimhim pa ako sa sarap. Halos hindi ko rin kasi mapigilan ang sensasyong dulot ng paghimas sa akin ni Arthur. Lalo na kapag nilalaro nito ang aking kaligayahan. At kapag alam na nitong nailabas ko na ang init na aking nararamdaman, at saka pa lang nito aabutin ang aking langit. Sabay kami nitong umiindayog sa musikang kami lang ang nakaririnig. Habang patuloy lang kami sa pag-abot ng langit. Pagkatapos naman nun, ay pawisan na kaming maghihiwalay. Hanggang sa magkayakap ng makakatulog na pareho pa ring walang saplot. Nakasanayan na namin ni Arthur ang ganung gawi. Ngunit nang dumating ang kapatid nito, ay doon na unti-unting nagbago ang aming nakahaligan. Kinahaponan na nang dumating sa bahay namin si Gary. Sinundo naman ito ni Arthur sa abangan ng sasakyan. Dahil first time pa lang nitong pupunta sa aming bahay. Bago naman sila dumating ay nagluto na ako ng aming pagkain. Dahil medyo may kalayuan rin ang pinanggalingan nito. Sa totoo lang, ay medyo naaalangan talaga ako sa pagtira sa amin ni Gary. Pero wala naman akong magawa nun.
kundi tanggapin ito ng maluwag sa bahay namin. Kaya pagdating nito sa bahay, ay sinalubong ko siya ng buong pusong nakangiti. Nang sa ganon ay maramdaman niyang welcome siya sa amin. Hindi ko naman inaasahan na hahalikan ako nito sa aking pisngi. Bilang pagbati na rin siguro sa akin. Patay mali siya lang naman doon si Arthur. Marahil ay alam nito na sign lang yon ng paggalang nito. Ngunit ang ginawang iyon ni Gary ay para bang may kung anong boltahe ng kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Hanggang sa makaramdam ako ng kakaiba rito. Napilit ko namang binaliwala lang. Ang sarap mo palang magluto, Ate Bea. Kaya pala na-inlove sa'yo si Kuya eh. Wika nito sa akin habang kami ay kumakain na ng hapunan. Siyempre naman, masarap talagang magluto ang ate mo. Bukod doon, maganda at sexy pa, di ba? Tugon naman ni Arthur sa kapatid. Nako, tigilan niyo nga akong magkapatid. Pareho kayong bolero. Kumain na nga lang kayo para mabusog. Anya ko naman sa mga ito. Pagkatapos naman namin kumain, ay pilit na naghugas ng aming pinagkainan si Gary. Hindi ko nga alam nun na marunong pala ito sa mga gawaing bahay. Dahil base sa kwento ni Arthur, ay wala raw itong alam gawin kundi mambabae. Subalit sa bawat araw na nakakasama namin ito, ay parang iba naman ang ipinakikita nito sa amin. Sa katunayan, ay madalas pa nga siya ang nag-i-insist na magluto at maghugas ng aming pinagkainan sa tuwing nasa bahay lang siya. Kaya naman buhat nun, ay nag-iba ang pagtingin ko rito. Naging panatag rin ang loob ko sa kanya. At kung dati na naaalangan pa ako sa kanya, simula naman noon ay itinuring ko na rin itong aking kapatid. Kaya nang ayain nila akong magkapatid na sumali uminom sa kanila ng alak, ay hindi na ako tumanggi pa. Dahil panatag naman na ang loob ko sa kanila. Ngunit nung gabing yun ay hindi ko inaasahan na mapaparami pala kami pare-pareho ng maiinom habang nagkwekwentuhan. At sa unang pagkakataon ay nalasing talaga kaming mag-asawa. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan pa ang mga nangyari. Nang malasing si Arthur ay inaya na ako nito sa aming kwarto upang mag-loving-loving. Dahil naman sa epekto ng alak, ay hindi na namin naisara pa ang pinto ng aming kwarto. Hindi ko naman akalain noon na habang naglalaro kami ng apoy ni Arthur, ay panonoorin kami ni Gary. At nang makita ko siyang nakasilip, ay talaga namang nagulat ako. Dahil hindi ko inaasahan na gagawin niya yon. Hindi ko naman iyon masabi kay Arthur. Sapagkat nung mga sandaling yon ay nasa kalagitnaan kami ng paglalaro. Mukha namang tila enjoy na enjoy si Gary habang nanonood ito sa amin. At nang matapos kami ng kuya niya, ay nakita ko pang pawisan itong umalis doon. Tulog na tulog ko namang iniwanan si Arthur sa aming kama pagkatapos namin itong magsiping. At hindi ko nun sinasadya na mahuhuli ko naman si Gary na may ginagawang milagro sa kanyang sarili para lang mailabas nito ang sariling init. Dahil na rin sa epekto ng alak, ay hindi ko sinasadyang makikita niya ako na pinapanood ko siya sa kanyang ginagawa. Imbes namang magalit ito, ay nagulat pa ako nang ayain niya ako sa kanyang kwarto para doon ibuhos ang init ng kanyang katawan. Wala
naman akong nagawa nung mga sandaling yon, kundi pagbigyan lang ito. Kahit pa nga alam kong mali iyon. Ganun pa man, sa isang banda ay labis naman ako nitong pinaligaya. Bagay na sobra ko talagang nagustuhan. Halos mapakapit pa nga ako rito dahil sa sobrang sensasyong naramdaman ko nang nasa kalagitnaan na kami ng milagrong iyon. Hanggang sa hindi ko na nga akalain na mas magugustuhan ko pa ang ginawa nito kesa sa kuya niya. Masarap ba, Ate Bea? Bulong nito na parang baliw naman akong sumagot ng oo. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung nakailang rounds din kami sa aming ginawa. Basta ang natandaan ko lang ay labis talaga akong nasiyahan. Kahit pa nga pakiramdam ko ay nakalutang lang ako sa alapaap. Buong akala ko nga noon ay nananaginip lang ako dahil sa epekto ng kalasingan. Ngunit nang tanungin ko si Gary kinabukasan tungkol sa nangyari sa amin, ay halos nanlumo naman ako. Dahil hindi ko inaasahan na sasagot ito ng oo. Bigla naman akong nakaramdam noon ng takot. Takot na baka malaman iyon ng kuya niya. Pero mukha namang nahulaan nito ang aking iniisip. Kung kaya't nangako na lang ito na ililihim niya at kalilimutan ang nangyari sa aming dalawa. Mabuti na nga lang nung mga panahong iyon ay natapos na ang training nito. Kaya dahil doon, ay maa-assign na siya sa ibang branch ng restaurant na pinapasukan niya. Hindi ko naman alam noon kung natutuwa ba ako o malungkot dahil sa pag-alis nito sa bahay namin. Ngunit nang malaman kong nabuntis ako, ay mas lalo lang akong kinabahan dahil may posibilidad na nagbunga ang nangyari sa amin ni Gary. Dahil may posibilidad na nagbunga ang nangyari sa amin ni Gary. Noong mga panahon na yon ay hindi ko alam kung sino ba talaga ang ama ng dinadala ko. Dahil sa nangyari rin sa amin ni Gary. Pero para lang hindi masira ang pagsasama namin ni Arthur, ay inilihim ko ang namagitan sa amin ng kapatid niya. Buhat naman noon, ay nakita ko kung gaano naging masaya si Arthur. Dahil sa wakas raw ay nakabuo na kami. Kaya naman kahit hindi ako sigurado na siya ba talaga ang ama ng dinadala ko, ay pinanindigan ko na lang din yon. Nang sa ganon ay hindi kami nito magkaproblema. Total naman ay malayo na sa amin si Gary. At inaasahan ko na magiging masaya na rin ito sa bagong buhay niya. At kung sakaling siya man ang ama ng dinadala ko, ay siguro hindi na kailangan pang malaman niya yon. Dahil ang mahalaga ay pare-pareho na kami nitong masasaya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Bea.